Nalilito ka pa rin ba sa pagkakaiba ng qualitative at quantitative research? Ito na ang simpleng explanation para dyan. Hi, this is Carl Season and welcome to our YouTube channel. Kung hindi ka magaling sa isang bagay, ang ibig sabihin lang nun, magaling ka sa ibang bagay. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, ako po si Carl Season, a licensed professional teacher major in English, and I am uploading educational and motivational videos for you. Nagsishare po tayo ng tips na magagamit sa school, sa pag-aaral ng English, sa pagsusulat ng thesis, sa pagtitake ng licensure examination for teachers, at marami pang iba. Kaya kung gusto niyo po ng ganyang klaseng content, hit the subscribe button and the notification bell, and always feel free to share our videos sa iba. Maraming pagkakaiba ang quantitative at qualitative research, pero sa video na to, magdidiscuss lang tayo ng tatlong simpleng pagkakaiba ng dalawang to. At ang una, pag sinabi nating qualitative research, this is more on words and textual explanations. Ibig sabihin, para ka lang gumagawa ng essay, nagsasummarize ka lang ng mga sinabi ng respondents mo. Pag naman quantitative, from the word quantity, nakafocus to sa numbers, tables, at graphs. Ibig sabihin, kung gagamit ka ng percentage, ng mga table, or ng graph sa research mo, more on quantitative ang atake mo. Pangalawang pagkakaiba, sa qualitative, mas kakaunti ang respondents nyo. Minsan pwedeng 10 o kaya kahit 5 lang kung minsan. Kasi nga, mas malalim ang magiging atake ng pag-i-interview nyo. On the other hand, sa quantitative research naman, mas maraming respondents. Kasi nga, pine-percentage. For example, minsan 50 respondents or kahit 30 respondents o kahit nga 100 respondents pa nga. Pangatlong pagkakaiba ay sa data collection method. Sa qualitative study, more on interview or open-ended questions. Pagka naman sa quantitative, more on survey and close-ended questions. Ano bang pagkakaiba ng dalawa na yan? Pagka-interview, yun yung kadalasang parang talk show, no? Yung maraming sinasabi yung participant, maraming sinasabing respondents. At dahil open-ended questions ang gamit natin, mas malalim talaga yung discussion dun sa topic. Pagka naman close-ended questions, ito kasi yung answerable by yes or no, or yung meron kang pamimilian o kadalasan yung Likert scale na ginagamit. Diyan lumilitaw yung agree, strongly agree, disagree, strongly disagree, or neutral. Bigay tayo ng example. Halimbawa, ang topic mo is about procrastination ng students. Kung ang tanong mo halimbawa ay, do you procrastinate? Yes or no? Close-ended yon. Kaya yon ay quantitative research. Kasi kukuha ka ngayon ng percentage. Halimbawa, among the respondents, 70% ay procrastinators, 30% ay hindi. Parang ganun kasi yung mangyayari doon. O kaya naman kung ang tanong mo ay, I procrastinate all the time. Agree, strongly agree, disagree, strongly disagree. Yung mga ganon. Close-ended questions pa rin yun, kaya papatak pa rin yun sa quantitative research. Kasi ang magiging presentation mo ng results doon ay gaano karami yung agree, ilang percent yung umagree na lagi sila nagpo-procrastinate, ilan yung nag-strongly agree, ilan yung nag-disagree. More on table kasi yon or graph or numbers. Pero kapag ang tanong mo na ay, how do you overcome procrastination? Open-ended na yon kasi marami na silang pwedeng sabihin doon. Kaya doon naman na pumapasok yung qualitative research. Kasi nga, more on experiences na. More on in-depth discussion, mas malalim na sagot ang kukuhanin mo mula sa mga respondents mo. At ang pagpe-present naman natin ng results doon ay parang isa-summarize lang natin yung sinabi nung 5 o 10 nating respondents, tapos alin ba yung pagkakapareho nila, alin yung pagkakaiba nila. Para lang tayong gumagawa ng normal na essay or summary na pinapas natin sa school. Pero paano kung gagamit ka ng close-ended questions tapos may open-ended questions ka pa? O baka naman papatak na yung research mo under mixed method, no? Ibig sabihin, pinaghalo mo yung quantitative at qualitative approach. Okay lang din naman yun. Pero ang tanong, paano mo malalaman kung alin ang best? Kung qualitative ba, kung quantitative, or mixed method ang dapat mong gamitin? Balik ka sa pinaka-goal mo.
Ano ba yung gusto mong mangyari? Gusto mo bang mag-test ng hypothesis? For example, yung may mga tanong ka ba sa SOP mo na, is there a significant difference between ganito? Pag ganon, more on quantitative research yan. Kasi gumagamit tayo ng statistical methods para mapatunayan yung ganyang hypothesis. Pero kung ang goal mo ay magkaroon ng deeper understanding or experiences lang, parang MMK, no, na style, more on qualitative approach ang gamitin mo. Paano naman yan isusulat sa mismong methodology? So, syempre, sabihin mo, ano yung gagamitin mo? Qualitative ba or quantitative? Tapos, bakit yon ang gagamitin mo? Bakit yon ang best approach na gagamitin mo? Minsan, nilalagay din natin yung specific design kung ano yung ginagamit natin. Meron pa kasi tayong mga naka-under sa qualitative at naka-under sa quantitative. Pero, i-discuss na lang natin yun sa ibang video. Yun lang. Napakasimple, no? Kaya ako nakatulong sa iyo ang video na to. Don't forget to hit the like button and the subscribe button kung di ka pa nakasubscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong video. I-share mo na rin ang videos natin sa friends mo dahil ang sabi nga, sharing is caring. Again, this is Carl Season and see you on our next video.